Mga kwento ni Thelmo. Nagkatitigan silang dalawa nun. Sinabi ni Arnel na may nakamasid sa kanila, habang si Mang Rick naman noon ay tumango at tumingin sa isang banda. "Ano sa palagay mo? Kalaban ba?" tanong nito sa binata. Ayon kay Arnel, hindi siya sigurado, pero natitiyak siyang gabunan umano ang nasa paligid. Nag-iisa lamang ito at sa kanlurang banda. Nagtanong si Mang Rick kung paano nalaman ni Arnel na gabunan yon, samantalang may araw naman. Lahat ng aswang may parehang presensya. Mabigat at alam natin to, pero lahat ng yun ay nangyayari tuwing gabi. Kapag may araw at nagparamdam ang isang aswang, walang iba kundi gabunan yon. Gabunan lang yung katangi-tanging aswang na kayang gamitin ang abilidad kahit may araw. Pero nasa taong anyo. Bali, pahapyaw sa araw pero sa gabi, buo sila. Kung ganon, hindi sila malakas sa araw. Bakit hindi na lang natin puksain? Humiling si Arnel at sinabi nitong huwag hahamakin. Hayaan lamang umano na lumapit ito. Gaya ng mga sinabi niya, mas maiging antayin itong lumapit kaysa naman tugisin. Nagudyat ng pagtango si Arnel. Kapag sumunod daw sa kanila, ibig sabihin ay may balak. Dagdag pa ni Arnel, sana daw ay hindi ito ang nakalaban niya sa Cagayan. Sana ibang aswang at hindi din ito yung nakabangga nila sa lugar ng Bien. Basta diretso lang tayo, Mang Rick. Huwag kang lilingon, Mang Rick. Magkunwari kang wala lang. Nagsimula na silang maglakad nun. Nag-uusap pa ang dalawa pero kasabay nito ang pakikiramdam sa lugar. Laging tinatanong ni Mang Rick noon kung paano talaga nalalaman ni Arnel ang kinikilos ng isang gamunan. Aminado naman siyang nararamdaman din niya ito. Pero yung detalye sa kung paano gumalaw, wala siyang idea. Pero naididikta ito ni Arnel na parabang nakikita niya kahit nakatalikod pa sila. Sa haba ng karanasan ko, Mang Rick, siguro naman hindi mo na itatanong na paulit-ulit yan. Basta nasaan yung tao lang yan, pero hindi mo talaga makikita. Kahit anino, kahit lingunin mo pa. Pero na rin lang yan. Hanggang sa nakarating sila noon sa bandang baba. May mangilan-ngilan na mga bahay pero magkakalayo. Sa daanang yon, ang tatayog ng mga puno. Halo-halo ito. Isabay pa dyan ang lampas taong mga damo. Palakas ng palakas sumano ang presensya ng aswang ayon kay Mang Rick nun. Samantalang ang sabi naman ni Arnel, alam niya ito at natitiyak siyang masama nga ang sadya. Anumang sandali, posibleng umatake ito. Nang marinig ni Mang Rick ang mga salaysay na yon, iniatang niya kaagad ang kamay sa hawakan ng itak. Hanggang sa huminto si Arnel, kasabay ng pag-angat nito ng kamay. Ang sabi, may nasa daanan umano, nakabungad sa kanila sa may bandang unahan. Mabilis na tinanaw yon ni Mang Rick pero wala naman siyang nakikita. Hanggang sa may napadaang isang ubod ng tandang lalaki. Nakayuko ito na parabang kuba at uugod-ugod ang lakad pero napakaliksi umano. Mang Rick, ingat ha. Yan yung tinutukoy ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Rick nun. Kumabig ito sa daan sabay bunot sa itak. Umabante naman si Arnel ng lakad na wari ba'y sasalubungin niya yung matanda. Pero huminto ang taong ito tapos tumingala at tumitig kay Arnel. Ganoon na lamang ang pagkawindang ni Arnel nun dahil namumukha niya ito. Walang iba kung hindi ang matandang gabunan na minsan niyang tinugis doon sa kamigin. Pero dahil sa matanda na ito hindi niya pinatay, pinaalis niya lang. Pangalanan na lamang natin itong Arturo.
Anong sadya mo? Bakit kayo nakarating dito? Wika ni Arnel sabay kapa ng kanyang palamengko na nakasuksok sa may likuran. Hindi kagad nagsalita ang matanda. Yung mukha nito ay walang kaimo-emosyon. Si Mang Rick naman, sinabing ano ba umano ang gagawin niya dahil may isa pa umano siyang nararamdaman sa likuran nila. Ayon naman kay Arnel, magmatsyag lamang ito. Yung matandang si Arturo ay biglang ngumisi habang tumatango. Hanggang sa nagsalita ito. Ang sabi ay kay tagal daw nilang hinagilap si Arnel. Kay tagal nilang inaasam-asam ang pagkamatay ng binata at doon lang pala ito nagtatago. Hindi mo man lang dinaanan ng lamay ng tatay mo. Hindi ka na bumalik pa. Alam mo bang nagpapasalamat ako at binuhay mo pa ako noon? Wala akong nagawa dahil nasa loob ako ng patibong. Pero naawa ka sa akin. Na siya namang pagkakamali mo. Na siya namang dahilan kung bakit napaslang ang iyong ama. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Arnel. Napakalalim ng kahulugan ng mga sinabi ng matanda pero malinaw na malinaw sa kanya na ito ang pumatay sa kanyang ama. Galit na galit ang binata at kaagad binunot ang palamengko. Pero bigla namang nagsilitawan ng dalawa pang iba. Hindi lang pala nag-iisa ang sumusunod sa kanila. Dalawa ito. Isang babae at isang lalaki. Ang lalaki ay nakilala ni Arnel. Pamangkin ito ng bantugang aswang na nagngangalang Victor. Tumatawa pa yon at sinabing kung anumang balak gawin ni Arnel ay wala daw itong silbi. Noon pa man ay alam niya na ang galawan ng binata. Matagal nilang pinag-aralan kung paano ito pigilan. At doon ay natuklasan nila na umaasa pala ito sa isang malakas na poder sa loob ng patibong. Alam ko naman yun eh. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Ang tapang mo magsalita. Anong pinunta niyo dito? Para patayin ako? Gawin niyo. Yan ay kung kaya niyo. Ang lalakas niyo pero ang hihina pa rin ang utak niyo. Kailan ba nagagamit ang kabuwang anyo ng gabunan sa araw? Tingin mo, hindi ko alam yung kahinaan nyo. Nasa maling pagkakataon kayo. Biglang napatigil sa pagngisi itong kamag-anak ni Victor na si Dandigo. Sumimangot ang muka. Habang yung matanda naman ay umabante ng lakad na wari ba may gagawin. Dito na kumilos si Mang Rick. Mabilis niyang sinalubong ang matandang yon at inambahan niya ng pagtaga ng itak. Pero hindi ito tinamaan. Nakailag pero hindi ganun kabilis nun. Kung kaya't nagpatuloy sa pag-unday ng pagtaga si Mang Rick, habang si Arnel naman noon ay inaantay kumilos na itong si Dandigo at ang kasamang babae. Nang hindi makatiis, umabante na si Arnel at siya na ang lumusob dito. Kasabay ng pangyayaring ito, nagpapakawala ng sandamakmak na inkantasyon itong si Arnel. May tiwala siya sa sarili dahil alam niyang totoong mali ang pagpapakita ng mga aswang na ito. Siguro, inisip na baka mahina si Arnel kung walang pagtulong galing sa kanyang tiyo. Umatras si Dandigo, habang yung babae naman ay parang baliw itong umangil kahit nasaan yung tao nun. Bigla itong sumunggab, kung kaya yun ang nasaksak ni Arnel. Tinamaan ito sa tagiliran dahilan namang napaungol at mabilis na gumapang patungo sa damuhan. Si Dandigo ay sinubukang sumunggab pero inambahan ng pagsaksak ni Arnel. Atras abante silang dalawa, habang si Mang Rick naman noon ay kumpiyansa sa matandang aswang. Napapatamaan niya ito pero makunat nga lang. Ang ipinagtataka ni Mang Rick, para bang pinaglalaroan lamang siya nito. Ilang saglit pa ay nagudyat si Dandigo na umalis na sila. Dito ay humagikik ng tawa si Arnel. Sabi pa ng binata, nakakahiya daw ang ginawa ng grupo nila Dandigo. Una, natakot siya dahil tagalugar nila dati pero hindi umano mapapantay ng kabobohan ng mga ito.
Sige, takbo lang. Mga duwag pala kayo. Umabot kayo dito tapos hindi nyo alam ang gagawin nyo. Sigaw ni Arnel. Wala nang mga kalaban pero si Mang Rick naman ay hingal na hingal nun. Lumapit ito kay Arnel at sinabing nasaan na ba umano ang mga yon. Ayon kay Arnel, hindi daw mawawala ang mga ito. Susundan at susundan daw siya noon. Pero kung ganun man lang ang hahabol sa kanya at hindi katulad ng dati na sobrang babagsik, kaya niya umano itong harapin kahit pa umano wala siyang sinasandalang poder sa paligid nun. Sigurado ka ba dyan, Arnel? Baka minaliit mo lang masyado Nakikita ko sa mukha ng matanda kanina habang nakikipagbuno ako sa kanya. Nakangisi lang. Tingin ko sinasadya niyang matamaan lang Napakakampante. Ang punto ko, parang taktika to. Huwag mong sabihing hindi alam ng gabunan na mahina sila sa araw. Bata pa siguro sila, alam na nila yon. At malamang, yung paglapit na yon, inaalam nila ang kakayanan mo. Hinahanapan ka ng kahinaan at hindi tayo ang lamang nun. Di ba nga sabi mo mauutak sila? Bigla na lamang natahimik noon si Arnel. Napatulala ito na wari ba'y sumasang-ayon sa salaysay ni Mang Rick. Napapatango siya at naiisip na maaring totoo ang kasama niya. Dahil dama niya kanina na ang kakaibang presensya pero bakit ganun kahina ang bumungad sa kanila? Isa pa, hindi nahirapan si Dandigo sa kanya. Napakakampante din ang mukha nito. Kung sa bagay, parang ang hina nga. Samantalang kahit may araw, malakas naman sila. Bagaman di nagagamit ang anyo pero may bilis pa rin Maliban na lang kapag nahulog sa bitag. Mabuti at sinabi mo to, Mang Rick. Kahit papano matalino ka pala. Hoy, bunganga mo. Matanda na ako at magbigay ka ng respetong dugyot ka. Ako lang ang may karapatan mangutya. Bueno, anong gagawin natin? Hindi agad nagsalita si Arnel na para bang naguguluhan ito. Ilang saglit pa ay sinabi niyang hindi nila itutuloy ang pagbisita sa lugar nila Ellen dahil baka may mangyari doon. Sa palagay ko'y meron nga. Pero natitiyak akong hindi magiging peligro dahil maraming tao doon. Siguro kung katulad ng lugar na ito yon, masasabi kong peligro. Ituloy na lang natin. May pupuntan din akong kakilalang albularyo. Humingi tayo ng tulong. Kumunot ang mukha ni Arnel. Ang sabi ay lalala lamang umano ang sitwasyon. Mas lalawak ang gulo at may maraming madadamay. Pero iginiit ni Mang Rick na malakas daw ang albularyo na lalapitan nila. Dati itong sundalo at nadistino pa nga umano sa Basilan. Doon natuto ng karunungan ito dahil talamak doon ang mga anting-anting. Bagay na masasabi daw ni Rick na may eksperyensya ito sa isang aswang, katulad ng gabunan. Tara na! Alam kong tutulungan tayo nun. Kunwari ka pa, kagusto mo din namang bumaba Tingnan mo ang bihis mo. Kulturoy di ambil. Tas ang kintab ng buhok mo. Kapag babae ng pag-uusapan, wala nang peligro para sa'yo, di ba? May mga anik-anik ka pa na parang ang taas na malasakit mo. Ano bang ginawa mo dun sa Bien? Timbog lahat ng balbal dun Kung galit ka dyan ka palang nagkaroon ng matinding tiwala sa sarili mo. Walang katapat na tapang. Sa likod ng inkwentrong yon ay natuloy ang pagbaba nila sa lugar. Kasabay ng payapang panahon, awit ng ibon, lagaslas ng sapa, hagapas ng hangin at unti-unting pag-angat ng araw. Walang bahala ang dalawang binabagtas ang daan patungo sa sentro. Hindi sila dumiretso sa lugar nila Ellen. Bagkos ay doon sila tumungo sa hangganan ng magkabilang bayan, ang Trinidad at Talibon. Dito kasi nakatira ang nasabing albularyo na nakilala ni Mang Rick. Malapit sa ilog at eksaktong katapat nito ay ang lugar na nila Mang Rick nun. Kasi nga ang kabilang banda, Bien na. Napatanong si Arnel kung bakit siya pa umano ang hiningan ng tulong ni Mang Rick. Samantalang may kakilala naman itong isa ding magaling na albularyo. Ay naman kay Mang Rick, pinuntahan niya naman daw. Nag-alok ito ng tulong.
Pero naging matunog noon ang pangalan ni Arnel, na sa tingin niya ay mas malakas ito kung kaya naman sinabihan na lamang ni Mang Rick ang kaibigang albularyo na babalik na lamang umano siya kapag hindi niya nakaya. Hanggang sa makarating sila sa lugar. Ang albularyong sinasabi ay pangalanan na lamang nating Baste. Hindi kakisigan pero ramdam ni Arnel noon ang karga nitong malakas. Hindi niya matansya, pero alam niyang may tanga nito at nanggagaling sa tanga ng karga. Hindi nagmumula sa katawan. Malaki ang bahay, pero isang palapag at nakaangat sa lupa ng bahagya. Bali inabunuhan lamang yon para iwas sa baha. Kaagad ipinakilala si Arnel. Ayon pa kay Mang Rick, ito na daw ang binata na tanyag sa lugar ng Trinidad. Sabi ko na nga ba, alam kong wala kang tiwala sa akin kaya tumanggi ka sa tulong ko. Narinig ko ang balitang pagkakagulo sa lugar niyo, Rick. Ito na rin ay ayon sa kakilala kong isa pang albularyo. Pinalikas pa nga daw ang pamilya mo dahil hindi niya nakita umano ang mga kaanak mo. Maliban na lang sa binatang to at yung isang babae. Gusto kong puntahan ka, pero pinili kong antay ng pagbalik mo. Humingi ng pasensya si Mang Rick. Tama umano ang sinabi ni Mang Baste. Alam ni Mang Rick na malalaman din ni Mang Baste kung bakit siya tumanggi sa tulong. Dito na sinabi ni Mang Rick ang sitwasyon nila. At sa mga sandaling yon, kailangan niya na talaga ang tulong ni Mang Baste noon. Pinaunlakan naman kaagad ito ng kaibigan. Sabi niya ay natutuwa siya at kahit papano, magiging bahagi siya ng laban. Nagtanong ito kung ang kinakalaban ba ay yung mga balbal. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang sabihin ni Arnel na hindi. Mga gabunan umano. Ano? Tama ba? Paano nagkaroon kayo ng kalabang ganon? Hindi naman nangahamak ang mga aswang na yan Talong ni Mang Masdi. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Nakatitig si Mang Rick kay Arnel na tila ba inaantay nitong magpaliwanag ang binata. Ako po may kasalanan. Pero mali po yung sinabi niyong hindi nangahamak. Sila yung nagsimula ng lahat. Sa simpleng paggambala ng gabunan at napatay ko pero yun nga, doon na sumiklab ang malaking bangayan. Kahit anong iwas ko, nakasunod pa rin sila. Biro niyo ba namang maging ang walang atraso sa akin nagkakaroon na din ng interes? Para bang nakasumpa na sa buhay ko yung mga gabunan. Habang nakikinig si Mang Baste, bakas na bakas ang pagiging aligaga nito. Ang totoo, noon pa man ang gabunan na ang pinakamabangis na aswang. Ang kaibahan nga lang dito sa karaniwan, hindi ito umaasa sa tangan o bertud. Ang tinatawag nating bato ng kadiliman o bertud ng aswang. Dahil ang mga gabunan, nasa dugo talaga ang pagiging aswang nito. Hindi dumadaan sa proseso. Bata pa lang, aswang na. Walang nilulunok na bato na parang darna. Walang pinapahid na lana. At hindi nahahati ang katawan. Basta kung halimaw ang pag-uusapan, ito na ang isa sa mga kinatatakutan ng mga bihasanon. Bakit? Likas sa kanila ang pagiging agresibo. Mapaaraw man yan o gabi. Isa pa, nakakaya nilang indahin ang mga pangontra. Minsan pa nga yung iba sa kanila ay kumakain ng kinakain ng normal na tao. Pero kinakailangan nilang kumain ng karne kasi nga ito ang nagpapahaba ng buhay nila. Kumbaga, purong kanibal ang mga ito. Mapadako naman tayo ngayon sa pag-uusap nila ni Arnel, Mang Baste at Rick. Kinakabahan talaga sa mga puntong yun si Mang Baste. Alam niyang pwede siyang tumulong pero para bang biglang nagbago ang isip niya dahil nga ibang klaseng aswang ang kakalabanin. Magpaganon pa man, dahil sa nakapagbitaw na ng tulong ay pinanindigan na lamang ni Mang Baste ito. Itong si Mang Baste ay may 2 anak. Tapos ang asawa nito ay patay na. Pero may kalaguyo.
habang ang mga anak naman ito ay bumukod kasi nga may kanya-kanya mga pamilya. Pero ang totoo, magaling at napakabiyasa din umano ng taong ito. Isa kasing sundalo yon, at sa kapanahunan pa ito ng pamamayagpag ng rebelde. Tiyak na marami itong alam sa gubat, partikular sa mga karunungan at kababalagan. Nakabangga namin kanina yung taga-Hilaga, at ito na nga yung mga nabanggit ni Arnel na tumutugis sa kanya. Nagpahapyaw lang ang mga yon. Kinilatis kami, pero alam ko malakas sila eh, sabi ni Mang Rick. Mapapasubo nga ako. Bueno, ano bang pinaplano nyo? Ayon naman kay Arnel, alam ba umano ni Mang Basti noon ang mga pangbasag ng malupitan. Ang ibig sabihin niya ay pangontra sa aswang at ito yung pinaka-epektibo. Ayon naman kay Mang Basti ay marami daw siyang alam. May sapat na kaalaman siya para sa mga ito. May mga binanggit si Arnel na mga proseso. Ito yung mga ginagawa ng kanyang tiyuhin dati. Maliban kasi sa lalaking papaya at buto ng mungyo, ay may marami pang iba. Sinabi din ni Arnel ang patungkol sa poder umano sa paligid. Patibong daw ito para hindi makagamit ng lakas ang isang aswang. Sakto. Lahat ng nabanggit mo ay alam ko. Pati ang patibong sa paligid. Tama at poder nga pero kailangan ng pondo. Malaking pondong karga ng dasal. Tingin ko kaya ko ito, Arnel. Maaasahan ako dito. Ano bang gagawin natin? Tanong ni Mang Bastinon. Ipinaliwanag ni Arnel ang gagawin. Ayon sa binata, magiging pamain daw siya noon. Dapat ang poder o bakod na patibong ay kailangang nakatago para maging kumpiyansa mga aswang. Bagamat alam na ng mga gabunan ng discarding ito pero paulit-ulit nila itong ginawa noon, mabisa pa rin. Saka na lamang daw nila iisipin ng ibang paraan sakaling pumalpak yon. Bukod pa dyan, kailangan nilang magbuklod. Pero ang presensya lamang ni Arnel ang ipaparamdam. Dati kasi, bagamat hindi nagpapakita ang kanyang tiyo, pero ipinaparamdam din ito ang sariling karga. Kaya dalawa na sila noong nakikilatis. Pero habang itinago na ni Mang Basti at Mang Rick ang kanilang poder sa katawan, magdadalawang isip ang mga aswang. Matatakot ito. Kahit papano'y may takot ito bago pa umatake sa kanila. At dahil sa takot na yon, masisira umano ang diskarte ng kalaban. Ang ibig mo bang sabihin, gagawin natin yung ginawa niyo dati, pero may kaibahan ng konti? Ay, linawin mo. Ang gulo mo. Yun daw munang gagawin tapos may pahabol ka pa. Oo nga naman, Arnel. Naguguluhan din ako. Tama si Rick. Kung gagawin natin yung dati, dapat hindi din namin itatago yung presensya. Ano ba talaga? Siya, kumain na ba kayo? Parang nalipasan na ang binatang to eh. Sabat ni Mang Basti habang kamot-kamot ang ulo. Oo nga no. Pasensya na po. Medyo may tensyon kasi. Yun na lang Mang Basti. Lilis tayo ng konti. Magtitiwala ako sa iyo, Arnel. Sige. Saan ba natin isasagawa ito? Ayon kay Arnel, sa lugar na may malapad na espasyo, pero malayo sa bahay. Yung walang gaanong sagabal. Magaling umano ang mga aswang sa liblib. Dagdag pa ng binata. Kahit mamayang gabi umano ay pwedeng isagawa na nila. Nagkasundo silang tatlo noon. Pagsapit ng hapon ay nakahanda na sila sa mga gagawin. Si Mang Basti na ang nagdikta kung saan sila maglalagay ng bitag. Sa sementeryo daw. At yun na nga ang nangyari. Malapit lang naman ang sementeryo doon at may mga ilang bahay pero magkakalayo. Ang likod ng sementeryo, pabor na pabor umano sa gagawin nila. Eksaktong 6:00, naglagay na ng bakod si Mang Basti. Tumutulong din si Mang Rick doon. Ibang klase ito. Hindi lalaking papaya.
kung hindi purong orasyon lamang na may ritual at alay. Ugis na manok yung kinatay at ginawang pinadugo o pinatakan ng dugo ang lugar. Bali malaking parisukat ito at ang bawat kanto ay nilagyan ng patpat na may nakabigkis ng telang kulay pula. Pero ang mga telang yon, may orasyon. Isa din itong uri ng teritoryo pero hinaluan lang ng malupit na parusa. Kung hindi ako nagkakamali, ilang beses nang nabanggit ang prosesong ito sa mga iba't ibang kwentong aswang. Patpat na may nakasabit na bituka ang karaniwan. Pero sa puntong yon ay tela ang ginamit nila. Sa loob ito ng parisukat, pangbasag at samot-saring orasyong pangdepensa at pangkalahatang pangontrang nakapaloob. Mapipigilan nito ang gamunan na makagamit ang buong lakas. Mabisa din ito, pero iba talagang tama ng lalaking papaya na sinamahan ng mga buto ng munggo. Kasi yun, literal na sumpa na talaga para sa aswang. Kasabay ng pagbuo ng patibong, nagsisimula na rin magmarka si Arnel noon sa labas ng parisukat. Marka ito para malayo pa lang. Malalaman na nila kung saan manggagaling ang gabunan. Napakadilim ng lugar. May liwanag mula sa sementeryo pero hindi nakakaabot doon ang sinag. Nagsiga si Arnel pagkatapos makagawa ng mga marka. Itong marka ay hindi nalalayo sa konsepto ng pagmamarka ng aswang dahil pagsubaybay din ito at teritoryo. Nung handa ng lahat, nagsimula ng maghamon si Arnel. Silang tatlo mismo ang nasa loob ng parisukat. Ang sukat nito ay nasa 200 metro, kaya may kalawakan talaga at malaya silang gawin ng kung ano sa loob ng hindi naaabot na mga aswang. Mga ilang oras din yung paghahamon. Abay, akalain mo ba namang may napadang ilang mga taong nasa labas ng teritoryo, pero ibang lahi. Ayon kay Arnel, tingin niya ay kubot ang mga yon. Gawa ng hindi nagpaparamdam. Walang presensya. Magaling ang kubot sa pagtago ng katauhan, kung kaya't mahirap itong kilatisin. At dahil napadako doon sa lugar na yon at may kakaibang reaksyon sa mukha, halatang aswang ang mga ito. Pero kapag pumasok naman ito sa loob ng kanilang ginawa, doon malalaman kung kumpirmado bang aswang ang mga yon. Hindi naman pumasok hanggang sa pagdaan lang. Pagsapit ng hating gabi, doon na nagsimulang kabahan si Arnel. Malayo pa lamang ay alam niya na meron ng paparating at mga gabunan yon. Noong bumungad na sa harapan, ito yung matandang aswang na si Arturo. Napakabangis kahit wala pa sa anyong aswang. Nalilisik ang mga mata at sobrang lakas ng presensya. Pero hindi tumapak yun sa patibong. Inaamoy-amoy nito ang paligid. Tapos nagsalita at ang sabi, sobrang hina daw ng nakalagay na poder para sa kanila. Makakapinsala pero hindi sapat para pigilan sila nun. May nilagay ba kami? Hangal ka ba? Sino sa tingin mo mga kasama mo? Wala yung tiyo ko dito. Wala kayong dapat katakutan. Nanghuhula ka lang, sabi ni Arnel. Mahina namang sinabi ni Mang Rick kung sigurado ba umano si Arnel noon. Ang tugon ng binata, sigurado siya dahil naiiba ang taglay umano na pambulag ni Mang Baste. Hindi hamak na mas malakas ito kumpara sa kanyang tiyuhin. Walang nararamdamang patibong ang matandang aswang na yon. Bagkos ay sinusubok lamang daw sila. Tumawa naman ang tumawa si Arturo. Tapos ang sabi nito, magpapakamatay na ba umano si Arnel noon? May kasama pa umanong mga mahihinang nilalang. O diba, nanghuhula lang. Pero hindi natakot sa inyo kahit tinago niyo yung presensya niyo. Bagkos naging kumpiyansa. Hayaan nating lumapit. Ilang saglit lang, may dumating pang isa.
At ito ay walang iba kung hindi yung babaeng napuruhan ni Arnel. Ang sabi ni Mang Rick ay bakit hindi ito namatay. Kasi nga nasabi naman ni Arnel noon na kahit daplis lang mula sa kanyang palamengko, tiyak patay ang aswang na yon. Ayon naman sa binata, hindi lang umano gabunan ng babae, kung hindi may karunungan din ito. Kaya nakaya nitong pigilan ang lasong sumpa mula sa kanyang patalim. Halata naman umano dahil nag-uusal ito at tiyak sa mga sandaling yon ay ramdam umano nila Mang Rick at Mang Baste ang pinapalipad na talandro. Pero hindi umano tatalabang palipad hangin dahil nga sa poder. Bukod pa dyan, may sapat sila mga karga. Hanggang sa hindi malamang dahilan, nagpalit anyo ang matanda sa pagiging aswang. Gulat na gulat sa mga puntong yun si Mang Rick dahil ang pagiging gabunan nito naiiba kumpara doon sa aswang na bumungad sa bahay niya. Hindi hamak na mas malaki ang nakikita niya ngayon at nakakapangilabot. Mantakin yung matanda yan pero nang makapag-anyong aswang, parang nasa kasagsagan pa ng kabataan. Umangil ito. Inangat naman ni Arnel ang kanyang kamay at sinabing papasok na umano ito sa loob. Hanggang lumundag yon sa kanilang harapan at doon ay mabilis na sinunggaban ni Arnel. Nagkatitigan ng dalawang albularyo. Kitang-kita nila kung paano katayin ito ni Arnel nang walang kahirap-hirap nun. Kung noon pinatakas kita, ngayon hindi na. Ikaw na rin yung lumapit sa akin para magpakamatay. Para to sa tatay ko. Sabay saksak ng patalim sa leeg ng nilalang at lubag sa palamengkong yon. Halos maputol na umano ang lalamunan nito. Hindi ito makapanglaban. Nanginig at bumagsak sa lupa. Natulala ang babae. Halatang gulat na gulat. Nilapitan yun ni Arnel pero katulad ng nangyari kaninang umaga. Umalis at naglaho na lamang bigla. Sabi ko naman sa inyo mabisa yung pamamaraang to. Nagmamarunong yung mga kalaban. Nung sabi mo Mang Rick, taktika diba? Taktika yung kanina. Taba nga naman pero taktika sa taktika na ito. Lamang pa rin tayo. Sus, nakachamba ka lang O anong gagawin dito sa labi? Ay naman kay Mang Baste. Naroroon na rin naman sila sa sementeryo. Isilid na lamang umano nila ito sa isa sa mga puntod doon. Simple at malinis na pamamaraan. Yun nga ang ginawa nila. Inabutan sila ng madaling araw doon. Nang masiguradong wala nang dumalaw, umuwi na sila. Pero doon sila umuwi sa bahay ni Mang Rick kasi nga walang ibang tao ron. Napag-usapan nila ito na gagawin nila ang bahay bilang silungan at pahingahan. Sa tingin ni Arnel, mga nasa 3 lamang ang mga dumayo. Yung matandang si Arturo, yung babaeng tumakas, at si Dandico. Maliban na lamang kapag nakapanghimok ito ng tagaron, magiging digmaan umano ito. Pinag-iisipan na nila noon ang kung saang lugar naman sila mag-aabang. Katunayan ay pinag-usapan nila ito at hindi pa napagkasunduan kung saan. Balak din kasi ni Arnel na balikan ang sementeryo ng 2 gabi. Pero kapag walang nagpakita, lilipat sila sa may mga kabahayan o hindi naman kaya sa mataas na antas ng lupa o bundok. Ayon kay Mang Rick, napatumba na nilang isa, pero nakatakas yung babae. Posibleng ipagbigay alam nito kay Dandigo ang madali ang pagkapuksa. Duda na yon na may patibong at malamang ay hindi ito basta-basta lalapit nun. Pag-aralan muna natin, sabi ni Arnel. Sa araw na yon ay pagpapahinga ang ginawa nila. Nung sumapit ng hapon, may dumating na 2 babae. Ang bumungad dito ay si Mang Baste, si Arnel at si Mang Rick. Nakatanaw sa may bintana. Maigi nilang kinilatis ang 2 babae.
Desente ang kasuotan na para bang mga nagsisensus. Normal at tila walang kakaiba. Pag-uusap lang na napaka-partikular na sa mga tao. Naririnig pa nga ni Mang Rick ang pag-uusap. Maging si Arnel nun. Maliban sa may kung anong nililinaw. Nagtatanong pa ito kung may mga bahay pa ba sa unahan. Pero nang umalis na mga ito, saglit na huminto ang isa at binalikan ng tingin ng bahay. Yung mukha ay para bang galit. Nanlilisik kasi ang mga mata tapos ang likot ng kamay. Ano yan? Baliw ba yan? Tanong ni Mang Rick. Hindi ka agad kumibo ang binata. Ilang sandali lang ay umalis na ng tuluyan ito. Pero may kakaibang kinikilos talaga yon. Kaya naman, nag-iispiya ata. Pero hindi ko naman ramdam sa kanya yung pagiging aswang eh. Di bale, malalaman natin niya mamayang gabi. May mga papayang lalaki dito. Hindi lumitaw yung totoong pagkatao kong aswang pa. Pero masama yung kutob ko. Dagdag ni Arnel. Hindi sila pupuslit sa sementeryo. Doon na lang sila sa bahay na yon. Pagpasok naman ni Mang Basti sa loob ay para bang ang seryoso na mukha nito. Ang sabi, sinasakyan niya lang umano ang pagtatanong ng mga bisita. Karaniwan lang pero may samyu umanong hindi kaaya-aya. Parang aswang. Doon na napagtanto ni Arnel na aswang yun pero bakit hindi lumabas ang pagkatao? Napapaisip siya kung baka nawala ang bisa ng karga sa paligid nun. Kung kaya naman lumabas ito at inusisa ang lugar pero ramdam niya naman na walang nagbago. Naguluhan si Arnel. Kinausap niyang dalawa. Ang sabi ng binata, susundan umano niya yung dalawang babae. Hindi naman kumibo ang dalawang albularyo. Mabilis na tumakbo si Arnel. Nakikita niya mga ito hindi kalayuan. Mantakin yung parang nagsisensus pero hindi man lamang sumasaglit sa mga bahay na nadadaanan. Isa lang ang ibig sabihin. Yun lang talagang tirahan ni Mang Rick ang punteriya nito. Binilisan pa ni Arnel ang paglalakad. Pero biglang lumiko ang dalawang babae sa kakahuyan. At dito ay hindi na niya naabutan pa. Sinigawan ni Arnel ang mga ito. Ang sabi ng binata, maling galaw na naman ang pinapairal ng mga gabunan. Hindi makakalusot sa kanyang pagpapanggap. Hindi na piniling pumasok pa sa kakahuyan ni Arnel. Saglit din siyang nagmasid pero wala. Wala na siyang nakita pa. Talagang gulong-gulo na ang isip niya noon. Sa buong pagkakaalam niya sa konsepto ng lalaking papaya ay wala talagang nakakaalapas dito. Kahit gaano kalakas na sa bulag. Basag talaga kapag nakapasok sa lugar pero papanong walang nangyari doon sa mga babae. Nagdududa siyang aswang dahil bukod sa mga kinikilos nito noong umalis ay may naaamoy din si Mang Baste. Pero pumapasok na rin sa isipan niya noon na baka isa na naman itong taktika. Naalala niya lagi ang sinasabi ni Mang Rick. Hindi kaya tao lang na napag-utusan yon? Wika niya sa isip niya. Hindi nagtagal. Umalis at bumalik na siya sa bahay. Nang makarating siya doon, si Mang Rick at Mang Baste ay para bang sobrang naging agresibo. Nasa labas ito ng bahay at galit na mukha nun. Napatanong si Arnel kung anong meron. Nakita ko si Dandigo. Alam mo ba kung sino ang kasama niya? Ito yung dumalaw sa bahay naggabunan. Sabi ko naman sa'yo, patayin mo na lang yun eh. Problema na to dahil parang nakikiisa na kay Dandigo. Doon kinabahan si Arnel. Wala na siyang ibang naiisip sa puntong yon kung hindi isa na itong malaking away. Dahil alam niyang kapag nahimok ni Dandigo yung mga aswang sa lugar, tiyak nakakalat ang impormasyon doon at dudumugin sila ng sandamakmak na aswang. Sumabat si Mang Baste. Ayon dito, ano na ang gagawin nila at tila malaking gulo na ito.
Hindi nakapagsalita si Arnel. Mababakas sa mukha ang lalim ng iniisip nun. Ibang usapan na ang pagkakabuklod ng mga aswang. Naaalala niya dati ang nangyari sa Cagayan, maging sa Camiguin. Natitiyak niyang may madadamay talagang iba, lalo na sa mga malalapit sa buhay ng mga kasama niya. Para bang hihiwalayan ng katinuan si Arnel dahil kung pangambang dati niyang naranasan ay muli na naman niyang naramdaman. Naging desperado na itong si Arnel. Aantayin nilang lumapit ito sa kanila. Matatagalan sila sa pagsukpo. Sinabi niya sa mga kasama na kung siya ang tinutugis ngayon, siya na lamang umano ang haharap. Bahala na umano. Makikipagsabayan na siya noon at walang iisiping panganib sa sarili. Kung kamatayan ang nakahatang, yun na yung malugod niyang tatanggapin. Ito din naman ang ikakatahimik na mga nilalang na yon. Paring Rick, baliw ba tong binatang to? Hoy, anong ikaw lang? Kung anong laban mo, ilaban na rin namin. Nasimulan mo na't hindi mo na maitutuwid ito. Damay na rin kami. Tapos nag-iisa ka lang dyan sa gusto mo. Pangbara ni Mang Basti habang nakasimangot ang mukha nun. Alam mo Arnel, hindi kita kaanak. Wala akong pake kung saang lupalop ka pa nakatira at anong pinagdaanan mo. Yung pake ko yung nangyayari ngayon. Sa tingin mo, kapag napatay ka, tatahimik yung mga yan. Siyempre hindi. Likas na sa kanila maghasik. Hindi na ito usaping pang sarili boy. Pangkalahatan na ito at pangkasalukuyan. Sarap mong dagukan. Drama mo. Sa likod ng mga sinabi ng kasama, hindi kumibo si Arnel. Buo na ang loob niya noon. Siya lang ang haharap at wala nang anik-anik pa. Wala nang pati-patibong at wala nang poder-poder sa paligid nun. Makikipagpatayin ng binata. Nakikiramdam lamang siya noon habang ang tahimik ng bahay. Ito namang dalawang albularyo na pag-uusapan si Arnel. Sabi pa ni Mang Rick, mukhang itutuloy nga ng binata ang gagawin nito. Ayon naman kay Mang Baste, hayaan daw nila pero anumang gagawin nito ay tutulong sila noon. Aalis yan, natitiyak ako. Yan ang ugali niyan eh. Nawawala na lang bigla kaya matyaga natin. Samahan natin yan kahit papano. Naawa ako sa mukha niyan eh. Wika ni Mang Rick noon. Walang pag-uusap ang naganap pagsapit ng gabi. Talagang nakatuon ang atensyon ng dalawang albularyo sa binata. Naroroon ito sa biranda. Hinahasa ang palamengko. Pawis sa mukha at talatang tensyonado. Pagsapit noon ng hating gabi ay nalingat ang dalawa. Nawala si Arnel. Nakita mo ba? Tanong ni Mang Basti kay Mang Rick noon. Ayon naman kay Mang Rick, nakahiga lamang daw yun sa biranda pero nawala. Hindi din niya maramdaman ang presensya ng karga sa katawan. Nakakasiguro siyang sumibat na ito. Nga pala, itong si Arnel ay wala itong tangan. Walang mutya at walang kahit anong bagay na tinatawag na pangalawang Panginoon. Sa halip, karga lang sa katawan ng taglay nito na siyang napakalakas at hindi matatapatan ng sino mang may angking bertudo anting-anting. Bukod pa dyan, may tapang din itong masahol pa sa isang halimaw. Naghahanda ang dalawa noon sa pag-alis. Ang hindi nila alam, itong si Arnel pala ay nasa paligid lang. Nasa labas ng teritoryo at nakakubli sa malakas na sabulag. Papaalis na sana noon ang dalawa na nagmistulang mga sundalo. Pero bigla naman silang nakarinig ng mga kagaskas sa paligid nun. Dahil lang naudlot yon at nagsipaghanda sila sa sarili. Dahil baka gabunan na ito.